Nasa kadiliman na ang bansa, namumuhay sa ilalim ng isang malupit na industrial curfew na kilala bilang 3-day week. Ngunit ang politikal na digmaang bumabalot sa Britain ay malapit nang maging isang digmaan ng laman at dugo. Sa isang motorway sa labas ng Manchester, isang tahimik at mapanirang kaaway ang naghihintay. Ito ang kwento ng 4 na araw na nagwasak sa kapayapaan ng Britain, sa pamahalaan nito, at sa buhay ng isang pamilya. Ang petsa ay ika-4 ng Pebrero, 1974. Pagkalipas lamang ng alas 11 ng gabi ng isang linggo, isang coach ang pumasok sa M62 motorway mula sa Manchester. Puno ito ng mga pamilya ng mga sundalo, mga batang asawa, at mga anak na pabalik sa kanilang mga barracks sa Catterick at Darlington. Sumasakay sila sa bus dahil ang mga tren na paralisado ng isang pambansang welga sa rails ay sadyang hindi bumabiyahe. Ang karaniwang daloy ng buhay ay huminto na nag-iwan sa mga pamilyang ito na lubos na vulnerable. Ang driver na si Roland Hanley, na isang direktor ng kumpanya ng coach, ay nagsasaya noon. Pagdating ng hating gabi, karamihan sa mga pasahero ay natutulog na habang ang coach ay maayos na bumabagtas sa kadiliman patungong Leeds. Pagkatapos, nagkaroon ng isang napakalakas at nakakapangilabot na pagsabog. 25 libra ng high explosive na pinasabog ng Provisional Irish Republican Army ang sumabog sa isang luggage locker. Ang likurang bahagi ng sasakyan ay nagkapira-piraso, naging maitim na wasak na kinalas ng puwersa ng pagsabog. Si Hanley, na isang veterano ng Air Force, ay nagawa pa ring itabi ang nagkakalas-kalas na coach sa gilid ng kalsada. Ngunit walang makakapaghanda sa kanya para sa eksena sa labas. Nakita niya ang mga biktima na nakakalat sa motorway, mga taong pasuray-suray mula sa wasak na sasakyan na balot ng dugo, at ang malansa at mapait na amoy ng kordit na bumabalot sa malamig na hangin. Sa kabuuan, 12 tao ang nawalan ng buhay ng gabing iyon. Si Corporal Clifford Houghton, na 23 taong gulang lamang, ay agad na namatay, kasama ang kanyang asawang si Linda, ang kanyang 5 taong gulang na anak na babae, at ang kanyang 2 taong gulang na anak na lalaki. Isang buong pamilya naglaho sa isang iglap ng walang pakundangang gawa ng terorismo. Hindi ito isang aksidente, ito ang pinakabago. At hanggang sa sandaling iyon, ang pinakamapaminsalang pag-atake sa isang kampanyang ipinasiya ng Irish Republican Army na dalhin ng direkta sa Britain. Sa loob ng maraming taon, ang politikal na hidwaan sa Northern Ireland ay nagngangalit, isang kakilakilabot na ingay sa background na nais lamang ng karamihan sa mga tao sa England, Scotland at Wales na maglaho na. Ang karahasan ay nakakalito, malayo at madalas na binabaliwala ng publiko. Ang bagong estratehiya ng IRA ay brutal na simple. Takutin ang Britain hanggang sa pilitin ng opinyon ng publiko ang pamahalaan na umatras ng lubusan. Ngunit ang brutal na taktikang ito ay nabigong lutasin ang krisis ng Britain. Sa halip, ito ay naging hudyat lamang ng isang mas malaki at mas nakakalitong pambansang digmaan. Ang pambobomba ay isa lamang harapan sa isang digmaan na unti-unti nang nagwawatak-watak sa bansa. Ito ay isang bansang paralisado. Hindi dahil sa pagsalakay ng dayuhan, kundi dahil sa panloob na alitan. Isang kahariang nakikipaglaban sa sarili nito sa isang sibil na digmaan. Ang pangunahing labanan ay politikal, ekonomiko, at industrial. At ang general nito ay isang tao na, sa lahat ng aspeto, ay dapat sanang nagtatagumpay. Ang Prime Minister na si Edward Heath. Si Heath ay nasa kapangyarihan na sa loob ng halos 4 na taon. Siya ang ehemplo ng isang mahusay at modernong teknokrat, isang masugid na yachtsman na tinitingnan ang bansa bilang isang barko na dapat imaneho. Ang kanyang ambisyon ay gawing moderno ang Britain. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nalulubog sa mga krisis. Ang Northern Ireland ay isang sugat na patuloy na dumudugo. Ang implasyon ay mabilis na tumataas. Ang bula sa ari-arian at pagbabangko na kanyang pinatindi ay pumutok na. Isa siyang yachtsman na marunong maglayag, ngunit ang kanyang barko ay malapit ng palubugin ng isang puwersang hindi niya nakitang dumarating. Isang solong kaaway mula sa ilalim ng lupa. Ang huli at nakamamatay na hamon ay nagmula sa mga minahan ng karbon.
Sa loob ng maraming buwan, ang National Union of Mine Workers ay humihingi ng malaking dagdag sahod. Ang gobyerno ni Heath, na nahuhumaling sa pagkontrol sa implasyon, ay tumangging sumuko. Sa pagsisimula ng taon, pinaigting ng mga minero ang kanilang aksyon tungo sa isang ganap na welga. Ang mga coal-fired power station na siyang literal na makina ng ekonomiya ng Britain ay nagsimulang humina. Bilang tugon, ipinatupad ni Heath ang 3-day working week na nagpipilit sa mga pabrika, opisina at tahanan na limitahan ang paggamit ng kuryente. Ang nagresultang kapaligiran ay hindi katulad ng anumang halalan sa alaala ng marami. Gaya ng isinulat ng historiador na si Dominic Sandbrook, walang sinuman ang makaalala ng isang halalan sa ilalim ng mas malupit na mga pangyayari. Ito ay isang mundo ng malalamig na tahanan, rasyon na ilaw at takot. Ang politikal na damdamin ay hindi pag-asa, kundi pagkapagod at sama ng loob. Karamihan sa mga tao ay nagsawa na, pagod na sa walang humpay na mga welga at walang katapusang masamang balita. Habang ang bansa ay nasa punto na ng pagbagsak, ang tanging natitirang hakbang ay isang gawa ng desperasyong politikal, isang huli at mapaminsalang sugal. Ito ang konteksto kung saan ginawa ni Heath ang desisyon ng kanyang politikal na buhay. 3 araw matapos ang pambobomba sa M62, tumawag si Heath ng isang general election. Ginawa niya ito hindi upang magkaisa, kundi bilang isang huli at desperadong deklarasyon ng digmaan laban sa mga industrial na puwersa na pinaniniwalaan niyang sumisira sa bansa. Ang mensahe ng kanyang kampanya ay simple, tahasan at nakakahati na umaalingaw-ngaw sa isang krisis sa konstitusyon. Sino ang namumuno sa Britain? Ang kanyang mga bata at matitigas na tagapayo, kabilang ang mga magiging higante ng conservative tulad nina Nigel Lawson at Douglas Hurd, ay bumuo ng isang kampanya na nagpinta sa mga pinuno ng Unyon bilang mga Union Barons. Mga makapangyarihang paksa na nangahas na gawing bihag ang bansa. Ang retorika ay palaban, idinisenyo upang gumuhit ng isang malinaw na linya sa pagitan ng mga puwersa ng kaayusan at mga puwersa ng kaguluhan. Gayunpaman, si Heath mismo ay lubos na hindi komportable sa agresibong taktikang ito. Sa kanyang kalooban, siya ay isang corporatist, isang paternalista na naniniwala sa paghahanap ng katamtamang solusyon. Ang kanyang sariling mga talumpati ay madalas na bumabalik sa usapan ng konsensus at kompromiso. Nais niyang durugin ang kapangyarihan ng Unyon, ngunit kulang siya sa malupit na pagnanasa upang ibenta ang laban na iyon sa bansa. Naniniwala siya na makikilala ng publiko ang umiiral na banta na dulot ng mga welga at susuportahan ang gobyerno. Ito ay isang malinis at dalawahang tanong. Sa tingin niya, na madaling malulutas sa pamamagitan ng balota. Kung sa tingin niyo ay kapanapanabik ang mga kwento ng mga hindi inaasahang bayani at mahahalagang yugto ng kasaysayan, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Ang bawat bagong subscriber ay tumutulong sa amin na buhayin ang higit pang mga dramatikong sandaling ito na humubog sa mundo. Ngunit ang publiko sa Britain ay bihirang tumugon sa malinis at dalawahang pagpipilian. Maling-mali ang pagtantiya ni Heath sa damdamin ng tao. Ang kanyang panawagan para sa halalan ay hindi nakita bilang isang pakiusap para sa mandato, kundi bilang isang gawa ng desperasyong politikal, na ginagawang isang nakamamatay na pusta ang krisis na maaaring parusahan siya ng pagod na publiko sa pagtatanong pa lamang nito. Nakahanda na ang entablado para sa isang dramatikong pagkatalo na hindi nakita ng gobyerno o maging ng mga karibal nito. Ang desperadong sugal na ito, na ginawa sa madilim na panahon ng Pebrero, ay malapit ng palalain ng mga puwersang hindi kontrolado ni Heath. Mga puwersang nagmumula sa loob ng oposisyon at mula sa loob ng kanyang sariling partido. Ang pagpipilian ay hindi sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan, kundi sa pagitan ng isang natalong general at isang karibal na, bagaman pagod na pagod, ay nagsimulang maghanda ng kampanya hindi para sa tagumpay, kundi para sa pag-atras. Upang maunawaan kung paano tinatakan ni Heath ang kanyang sariling kapalaran, dapat muna nating makilala ang tao na kapwa kanyang pinakamalaking karibal at kanyang politikal na katapat. Ang tuso at pagod sa laban na puppet master, si Harold Wilson.
Sa gitna ng kaguluhan, iisang tao lamang ang naniwala na mayroon pang pagpipilian. Si Edward Heath, ang technocrat yachtsman, ay nakita ang bansa bilang isang barko na nangangailangan ng matatag na kamay. Ngunit ang kanyang panawagan sa botohan ay hindi pakiusap para sa pagkakaisa. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga makapangyarihang overmighty subjects. Nanangahas na hamunin siya. Ang estratehiya ni Edward Heath, ang tanong na sino ang namumuno sa Britain, ay nilayong maging kanyang kanyon. Isang mapanirang dagok sa mga unyon, ngunit sa sandaling nagpaputok siya, ang naratibo ay nagkawatak-watak. Ang publiko ay pagod na sa pag-uutos, pagod na sa komprontasyon, at pagod na sa mismong tao na nagtatanong. Ito ang pangunahing kapintasan ng technocrat. Nauunawaan niya ang mga sistema, ngunit hindi ang pabago-bago at emosyonal na kalagayan ng karaniwang botante. Nanatili siyang matigas, isang taong may malalim na integridad, ngunit ganap na salat sa politikal na kakayahang umangkop na kinakailangan upang malampasan ang krisis na ito. Gayunpaman, ang kanyang katunggali ay isang nilalang ng dalisay na instintong politikal. Kung si Heath ang tuwid at hindi matitinag na general, si Harold Wilson naman ang tuso at may mga peklat ng laban na karibal. Ang puppet master na naghihintay sa gilid. Isang henyo si Wilson na nabalitang nakakuha ng pinakamataas na markang naitala sa kanyang mga economics paper sa Oxford. Umakyat siya upang maging prime minister noong dekada 1960 na nangangako na gagawing moderno ang Britain gamit ang white heat of technology. Pagdating ng 1974, gayunpaman, ang teknolohikal na kinang na iyon ay naglaho na. Si Wilson ay mukhang at sa katunayan ay bugbog at pagod na. Gayunpaman, nagtataglay siya ng isang tuso na wala kay Heath. Siya ang uri ng tao na nanaisin mong maging kapitbahay, mabait, taga-suburbs, at handang ipahiram sa iyo ang kanyang lawnmower. Naninigarilyo siya ng pipa, mas gusto ang tinned salmon, nagbabasa ng mga libro ni Agatha Christie, at nagbabakasyon sa Scilly Isles, kung saan madalas siyang nakukuhanan ng larawan na suot ang hindi kagandahang masisikip na shorts. Ang kanyang pinakamalaking inspirasyon sa politika ay hindi nagmula sa sosyalismo, kundi mula sa mga simpleng turo ng mga Boy Scout. Ito ang nagbigay sa kanya ng malakas na koneksyon sa mga tao. Ngunit ang mabait na anyong ito ay nagtatago ng isang malupit na survivor sa politika. Nanalo si Wilson sa 4 sa 5 halalan na kanyang nilahukan. Habang maaaring hinahamak ng mga nasa itaas ang kanyang pagiging taga-suburbs, nakikita siya ng mga karaniwang tao at iniisip, ang buting Harold, katulad ko siya. Ang krisis, gayunpaman, ay nagbanta na apawan maging ang kanyang katusuhan. Pinamumunuan ni Wilson ang isang Labour Party na marahas na kumiling sa kaliwa. Ang direksyon ng partido ay hindi na kontrolado ng pinuno kundi ng panloob na istruktura nito. Nangangahulugan ito na ang politikal na agenda ay lalong itinatakda ng mga panatiko at idealista, hindi ng mga pragmatista. Ang Labour ay nagiging isang bahay na nahati sa pagitan ng mga kagalang-galang at middle class, na kinatawan sa parlamento at ng mga boss ng unyon at mga aktivista. Ito ang klasikong dibisyon sa pagitan ng mga prune juice drinking sandal wearers at ng mga horny-handed sons of toil. Ang nagresultang manifesto ay hindi isang katamtamang plataporma ng pulisiya. Ito ay isang radikal na dokumento na humihiling ng walang kukulangin sa isang pangunahin at hindi na mababawing pagbabago sa balanse ng kapangyarihan at kayamanan. Ang boses para sa nakakatakot na bagong agendang ito ay si Tony Benn. Si Benn, isang dating Viscount na tinalikuran ang kanyang titulo, ay muling hinubog ang kanyang sarili bilang boses ng karaniwang tao. Nakisama siya sa mga picket line at nagsuot ng parka. Nangako siyang isa sa ilalim sa gobyerno ang lahat at muling bubuuin ang industriya mula sa pinakaugat. Ang mga plano ni Benn ay nakamamangha. Ang paglikha ng isang National Enterprise Board na pipilit sa lahat ng industriya sa mga 5-year planning agreement, na suportado ng mga Emergency Act na magpapahintulot sa estado na kunin ang nangungunang 25 kumpanya sa Britain. Para sa mga katamtamang kasamahan sa Labour, ito ay purong kabaliwan.
Ang Shadow Chancellor na si Dennis Healy, isang napakatalinong tao, ay nagbiro. Napakagandang ideya. Bakit hindi natin kunin ang Marks and Spencer para gawin itong kasing husay ng co-op? Hindi natuwa si Ben, kumbinsido na inilantad nito si Healy bilang isang sunod-sunuran ng mga kapitalista. Ngunit ang manifesto ng Labor ay hindi huminto sa pagsasabansa. Sa kabila ng pagiging miyembro lamang ng Britain sa European Common Market sa loob ng isang taon, ang manifesto ay nangako ng isang referendum sa pag-alis. Para sa mga maka-Europe, milaaka mo pamasamamas kumutya at piyo. Ito ay isang ikalawa at nakakatakot na banta sa kanilang pag-iral. Sa pahayagan at sa mga financial market, si Ben ay isang Bolshevik na nagbabantang gawing isang bansa ng Warsaw Pact ang Britain. Kung mayroon kayong isang mahalagang labanan o nakalimutang krisis na sa tingin niyo ay nararapat sa ganitong cinematic na pagtalakay, ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay tumutulong sa amin na magpasya kung anong bahagi ng kasaysayan ang susunod na ikukwento. Ang laki ng radikal na agendang ito ay naglayon sa halalan na maging isang paligsahan ng kawalan ng popularidad sa pagitan ng dalawang grupong malawak na itinuturing na walang kakayahan. Hindi nagustuhan si Heath dahil sa kanyang kabiguan na lutasin ang industrial na krisis. Kinatakutan naman si Wilson dahil sa sosyalistang hukbong nakatayo sa likuran niya. Sa lungsod, ang takot ay naging isterya. Ang mga buwis ay napakataas na, kung saan ang pinakamataas na rate ng income tax ay nasa 83%. Ngayon, sa harap ng napakataas na inflasyon, pagputok ng bula sa ari-arian at pagbagsak ng mga maliliit na bangko, ang posibilidad na kunin ni Tony Benn ang nangungunang 25 kumpanya ay tunay na nakakatakot. Ang mga pahayagan ay lalong nagpapakulo sa sitwasyon. Naglalathala sila ng mga isterikong editorial at cartoon. Ang isa ay iginuhit si Ben bilang isang miyembro ng SS at ang isa naman ay nagpapakita sa kanya bilang isang malupit na kinaladkad ang British industry sa pamamagitan ng buhok nito. Kumbinsido ang mga nasa kapangyarihan na magdadala ang Labor ng kabuuang pagbagsak. Ngunit maging sa loob ng Labor Party, ang tiwala ay gumuhuna. Ang mga pangunahing tao tulad ni Roy Jenkins ay lihim na naniniwala na nararapat silang matalo. Ang partido ay pira-piraso. Isang maliit na grupo ng masisigasig na idealista sa kaliwa laban sa isang malaki, malungkot, at bagsak na middle ground na pinamumunuan ni Wilson. Si Wilson, na pagod at bugbog, ay naglibot sa mga working men's clubs na nagtatanghal na parang isang matandang komedyante sa music hall na ginagawa ang kanyang huling mga routine. Ginagawa lamang niya ang mga nakasanayan sa kampanya, habang ang taong nasa kabilang panig, si Edward Heath, ay kumakapit sa paniniwala na ang lohika ng kanyang tanong ang mananaig. Ngunit ang politikal na lohika ay bihirang makaligtas sa pakikiharap sa mga tao. At ang huli at nakamamatay na dagok ay malapit nang dumating hindi mula sa isang galit na unyon, kundi mula sa isang gawa ng pilosopikal na pagtataksil. Ang dalawang pangunahing puwersa ay nakatakdang magbanggaan, ngunit ang nakatagong kapangyarihan sa kwentong ito ay umuusbong mula sa gilid, handang wasakin ang buong balangkas ng halalan. Habang nakikipaglaban si Heath sa kaaway na nakikita niya, ang mga nagwewelgang minero, ang kanyang karibal na si Harold Wilson ay nakikipagbuno sa isang kaaway sa loob, isang Labor Party na naging radikal dahil sa mga panatiko. Nangako sila hindi lamang ng simpleng pagbabago, kundi ng isang pangunahin at hindi na mababawing pagbabago na nagpadala ng shockwave ng takot sa lungsod, na nagbabantang gibain ang mga haligi ng Estadong British. Ang kapaligiran ay makapal sa kaba. Ang mga politikal na elite ay may dalawang pagpipilian. At wala sa mga ito ang katanggap-tanggap. Sa isang panig, isang matigas na tao na humihiling sa bansa, na paigtingin ang isang digmaan sa pagitan ng mga uri. Sa kabilang banda, isang tuso na survivor na suportado ng isang sosyalistang agenda na napakaradikal, kaya't nagbanta itong muling hubugin ang buong ekonomiya ng United Kingdom. Gayunpaman, may mga sinag ng liwanag para kay Harold Wilson, at mga kaukulang lamat na lumilitaw sa mandato ni Heath na inaakalang matatag. Una, ang kinatatakutang 3-day week ay napatunayang hindi kasing sama ng unang kinatakutan. Maraming kumpanya ang nag-a-adjust na lamang, gumagamit ng mga kandila at talino,
na nagpapatunay na kaya ng bansa na makayanan o balewalain na lamang ang dramatikong interbensyon ng gobyerno. Ang panahon ay naging mas mainam at marami ang nakaramdam na ang buong tawag para sa halalan ay hindi naman kailangan isang politikal na pag-aalboroto lamang ng isang pinunong hindi marunong makiangkop. Pangalawa, isang ikatlong puwersa ang mabilis na nakakakuha ng suporta. Ang Liberal Party na pinamumunuan ng mapagparangya, palabiro at eksentrikong si Jeremy Thorpe. Ang mga liberal ay naninindigan para sa proportional representation, maka-Europe at pagiging pangkalahatang madaling pakisamahan. Ngunit sa pagpili sa pagitan ng dalawang hindi gustong personalidad, ang mga liberal ay naging perpektong protest vote. Araw-araw, ang kanilang mga rating sa poll ay tumataas, na nagpapahiwatig ng isang malaki at tahimik na pagtalikod mula sa mga pangunahing partido. Ngunit ang tunay at mapanirang balita ay dumating sa huling bahagi ng kampanya. Noong ika-21 ng Pebrero, ang Pay Board, isang corporatist na katawan na katulad ni Heath, ay nag-ulat ng mga natuklasan nito. Ang mga minero ay, sa katunayan, kulang ang bayad. Ang katawan na itinatag upang magbigay ng objektibong suporta para sa paninindigan ni Heath ay sa halip ay ganap na nagpahina sa kanyang pangunahing argumento. Ang kanyang dahilan sa pagtawag ng halalan ay agad na nawalan ng bisa. Si Heath, sa kabila ng mapaminsalang balita, ay nanatiling matigas na optimistiko. Naniniwala ang kanyang mga strategist na ang mga poll na naglalagay pa rin sa mga conservative sa unahan ng 5 hanggang 10% ay mananatili. Kumbinsido sila na gagantimpalaan ng publiko ang gobyerno. Pagkatapos, 4 na araw na lamang bago ang botohan, naganap ang pinakamalaking interbensyon sa lahat. Isang gawa ng pilosopikal na pagtataksil na ganap na nagwasak sa kampanya ng conservative. Ito ang interbensyon ni Enoch Powell. Si Powell, ang Member of Parliament para sa Wolverhampton Southwest, ay marahil ang pinakakontradiktoryong figura sa politikang British. Isa siyang mahusay na scholar ng Herodotus. Gayunpaman, mas kilala siya sa kanyang mapang-aping talumpating Rivers of Blood noong 1968. Sinipa mula sa partidong Tory ni Heath dahil sa talumpating iyon, naging matindi at matalinong katunggali siya ni Heath. Si Powell ay hindi lamang isang nasyonalista, isa rin siyang masugid na free marketeer. Kinamuhian niya ang corporatism ni Heath at ang kanyang sapilitang pagkontrol sa mga sahod at presyo, na tinuligsa niya sa pamamagitan ng mga mapait na pahayag. Si Powell ay may malakas na apela sa masa. Noong linggo, ika-23 ng Pebrero, sa Mecca Dance Hall sa Birmingham, ibinigay ni Powell ang kanyang huli at pasabog na sermon. Ipinahayag niya na ang halalan ay isang panlilin lang. Ang tunay na tanong, pangangatwiran niya, ay kung mananatili ang Britain bilang isang demokratikong bansa o magiging isang lalawigan na lamang sa isang European superstate. Inakusahan niya si Heath ng pagtataksil sa mga karapatan at kalayaan ng British para sa Europe. Inanunsyo niya na hindi na siya tatakbo muli para sa halalan. At pagkatapos ay dumating ang pagtataksil. Hinimok niya ang kanyang mga tagasunod na huwag iboto ang conservative, kundi iboto ang tanging partido na nag-aalok ng referendum sa Europe, ang Labour Party. Ang mga headline ay agad na napuno ng gawang ito ng politikal na kataksilan. Sa isang hindi pangkaraniwang eksena, nang lumitaw si Powell sa Shipley, isang galit na taga-suporta ang sumigaw ng Judas. Si Powell, na laging isang classicist, ay sumigaw pabalik. Si Judas ay binayaran, ako ay nagsasakripisyo. Ang epekto ay mapanira. Ang interbensyon ay nagbigay ng malaking regalo kay Wilson at tiniyak na ang boto ng working class Tory sa West Midlands ay mahahati. Si Wilson naman ay nanatiling lubos na malungkot. Sa kabila ng ulat ng pay board at ng regalo ni Powell, may mga bagong kahilahilakbot na trade figures na inianunsyo. Inilarawan ng punong tagapayo sa polisiya ni Wilson na si Bernard Donoghue ang pinuno sa kanyang tala-arawan. Loy-loy, pagod, maasim ang mukha, nakasimangot. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na parang sa isda. Parehong pagod na pagod sina Heath at Wilson. Gumawa si Wilson ng isang huling broadcast na sadyang walang saysay. Pagkatapos ay dumating ang huling broadcast ni Heath noong Martes.
Isang piraso ng teatrong politikal. Nagpakita ito ng footage ni Heath sa kanyang bangka kasama ang narrator na nagdedeklara sa kanya bilang isang pambihirang tao, isang pribadong tao, marahil ay isang taong mapag-isa. Ang pagiging single-minded ang kabuuan nito. Ito ay isang taong iginagalang ng mundo, isang taong maraming nagawa, at gayunpaman ay isang taong marami pang dapat gawin. At kung may kakilala kayo na kailangang makarinig ng tunay na kwento ng pinakamalalang taon sa politika ng Britain, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang pagbabahagi sa iba ay tumutulong sa amin na magkwento ng higit pa sa mga hindi pa na isasalaysay na kwentong ito. Ang pagkakaiba ay ganap, ang gumuguho na makinarya ng partido na pinamumunuan ng isang taong nasa kanyang yak. Kaharap ang isang mapang-uyam na karibal na sobrang kumpiyansa sa pagkatalo kaya't nagpaplano na ng sarili niyang pagtakas. Si Wilson, sa takot na ang pagkatalo ay magtatapos sa kanyang karera sa politika, ay naghanda ng isang kakaiba at malateatrong plano sa pagtakas. Plano niyang ipuslit ang sarili sa likurang exit ng kanyang hotel, sumakay ng kotse papunta sa ibang hotel, lumipad ng palihim patungong London, at lumapag sa Bedfordshire bago magmaneho pa uwi. Ito ay isang paranoid at masalimuot na plano na perpektong naglarawan sa desperadong kaguluhan ng kanyang kampanya. Dumating ang panahon ng eleksyon, maulap, malungkot, at umuulan. Ang tensyon ay tumaas sa buong panahon. Noong gabing iyon, ginawa ni Wilson ang huling paglilibot sa kanyang nasasakupan na inilarawan ni Donoghue bilang paglalakad. Sa ulan bilang kaming dalawa, si Harold Wilson at ako mismo, mga malungkot na figura na wala sa mga anonimo at basang kalye. Ang lahat nagdama ko, ang lahat ay nakita siya bilang isang talunan, tapos na malapit nang maging isang matandang backbench MP na lamang. Nagbuho si Wilson ng isang matapang na inumin para sa sarili at naupo upang panoorin ang mga resulta. Sa bebmom, hating gabi, nagsimulang dumagsa ang mga resulta at agad na naging malinaw. Ang buong halalan ay naging isang mapaminsalang maling pagkalkula. Ito ay magiging napakaliit ng agwat. Sa bukang liwayway kinabukasan, Biyernes, nakumpirma ang resulta. Ang mandato ni Heath ay nagkapira-piraso. Mas maraming boto ang nakuha ng mga Tory, 37.7%, ngunit mas maraming upuan ang nakuha ng Labour, 301 laban sa 277 ng mga Conservative. Ang mga liberal na pinamumunuan ni Thorpe ay nakakuha ng nakamamanghang 19.3% ng boto, ngunit 14 na upuan lamang. Ang natira ay napunta sa mga Nationalist Party. Ang dual-party system ng politikang British ay nasira. Ang resulta ay isang hung parliament, isang politikal na bakante. Si Heath ay Prime Minister pa rin at desperado siyang kumapit sa kapangyarihan. Ang kanyang katwiran ay ang Europe, ang lohika ay malinaw. Kung magsasama ang mga maka-Europe na conservative at liberal, maaari silang mamuno. Dito nagsimula ang 4 na beses na matitinding at magulong negosasyon. Si Thorpe, sa kabila ng personal na pagkagusto sa ideya na maging Home Secretary, ay naharap sa malakas na panloob na pagtutol. Kinamuhian ng mga miyembro ng kanyang partido si Heath at humingi ng isang kapalit para sa koalisyon. Isang reforma sa voting system. Ang mga conservative, na pagod na at tumatanggi, ay hindi sumuko sa electoral reform. Noong Lunes, tinawagan ni Thorpe si Heath at ibinigay ang balita. Kanselado na ang deal. Isang malungkot at lubos na nagulat na Edward Heath ang nagmaneho patungong Buckingham Palace upang magbitiw. Hindi siya naging mapalad, ngunit nilaro rin niya ang kanyang baraha nang may pambihirang kawalan ng kakayahan sa politika. Samantala, isang nagtatagumpay, bagaman gusot at luma pa rin ang anyo, na si Harold Wilson ay naghihintay sa kanyang bahay. Ang kanyang mga aide, na pagod at mainit ang ulo, ay matinding nag-aaway-away. Sa ganap na 7:00 ng Lunes na iyon, dumating ang tawag mula sa palasyo. Sumakay si Wilson at ang kanyang asawang si Mary sa palasyo sa isang inupahang Daimler. Ang mga pagod na aide, na siksikan sa likuran, ay naupo sa ibaba ng palasyo habang nakikipagpulong si Wilson sa reyna, malungkot dahil ang heating sa palasyo
dahil sa 3-day week ay pinatay. Lumabas siya bilang ang nagtatagumpay na leader, ngunit mukhang-mukha pa ring pagod na figura na naghanda para sa pagkatalo. Bumaba siya sa sasakyan sa Downing Street at nagpahayag, "May trabaho tayong dapat gawin. Magagawa lamang natin ang trabahong iyon bilang isang tao. At papasok na ako para simulan ang trabahong iyon ngayon." Ngunit ang tagumpay ay isang kasinungalingan. Nakuha niya ang kapangyarihan, ngunit wala siyang mandato. At napapaligiran siya ng isang pangkat na unti-unti nang nagkakawatak-watak. Ang pagpipilian ay hindi sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan, kundi sa pagitan ng isang natalong heneral at isang karibal na, bagaman pagod na pagod, ay nagsimulang maghanda ng kampanya hindi para sa tagumpay, kundi para sa pag-atras. Upang maunawaan kung paano tinatakan ni Heath ang kanyang sariling kapalaran, dapat muna nating makilala ang tao na kapwa kanyang pinakamalaking karibal at kanyang politikal na katapat. Ang tuso at pagod sa laban na puppet master, si Harold Wilson. Para sa higit pang malalim na pagtalakay sa mga hindi kapanipaniwalang labanan na humubog sa ating mundo, at higit pa, tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification bell na iyan.